Sa February 2 at 12, last na chance na ito nila ni Jingo Estrada, mga kabunyog, ito na yung huling tsansa ni Jingo Estrada. Marami ring nagtatanong, si Bunuan, matapos mag-appear doon sa hearing ng Senado sa Blue Ribbon, libre na ba siya? Hindi. Sa katunayan, huling tsansa niya rin. February 2, February 2 at 12, huling tsansa rin ni Manny Bunuan. Si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan at saka si Estrada at saka si Bong Revilla ay mga respondents ito. Sila ang inireklamong plunder, kinasuhan sila ng plunder, nireklamo sila sa DOJ. Kaya sa darating na February 2 at 12 ay mayroong preliminary investigation. Mayroong hearing. Dapat umattend sila dyan. Si Bong Revilla, dahil nakakulong na, yung kasing pagkakakulong ni Bong Revilla, ang kaso doon, malversation at saka graft. Ito, iba na naman ito. Plunder na naman ito. Ibig sabihin, si Bong Revilla, pag nakita na naman dito na mayroong probable cause, sasampa na naman siya ng kasong plunder. Panibagong kaso naman itong haharapin niya, dagdag doon sa unang dalawang kaso kung saan nakulong siya. Yung kasing kaso kung saan nakulong siya, graft at saka malversation. Yung graft, nagpiyansa siya ng 90,000. Pero yung malversation, non-bailable. Pero ito, bago na naman to. Bago na naman ito. Si Jinggoy naman, saka itong si Bunuan, ano talaga to? Matapos siyang hearing na yan sa February 2 at February 12, maglalabas na ng resolution ang DOJ. Pag naglabas ng resolution ng DOJ dyan na may probable cause, sasampahan na sila ng kaso sa ombudsman. O kaya yan mga kabunyog, mga kababayan, February 2 at February 12. Ano na yan? Last na hearing na kanila yan. Actually, sinumpi na sila. Ito yung balita mga kabunyog. Ayan. Ito yung balita dyan. Yan. Estrada, Revilla, Bunuan, pinasumpi na para sa preliminary investigation. Ngayon po yan na balita, January 27, 2026. At ang binigay na pitsa para umattend sila sa hearing ay February 2 at 12. Yan. Kaya, mga kabunyog, mga kababayan, itong si Bunuan, hindi siya makakabalik pa ng States. Kailangan niyang harapin ito kasi seryoso ito. Kaya di ba pinaliwanag ko na yan, yung pag-attend ni Bunuan doon sa Senate Blue Ribbon Committee, tapos general denial ang ginawa niya, yung mga akusasyon sa kanya ay dininay niya. Sabi niya, hindi totoo yan. Hindi naman siya hinabol na nila Lacson eh. Hinayaan lang siya. Kasi, hindi naman siya pwedeng pwersahin ng Blue Ribbon. Hindi naman siya pwedeng pwersahin na aminin niya yung mga sinabi sa kanya. Bahala siya. Pero sa korte, hindi sa korte, sa DOJ, preliminary investigation, hindi siya pwedeng general denial. Kailangang sagutin niya yung mga aligasyon sa kanya doon. Kasi may mga ebidensya doon. May mga testigo, may mga documentary evidence. Kailangan sagutin niya yon ni Bunuan. Malinaw naman kasi yung mga testimonya ni Bernardo sa kanya eh. Yung testimonya ni Bernardo na siya ay mayroong kickbacks sa mga projects ng DPWH. Yan. Si Jinggoy mayroon din. Si Revilla ay mayroon din. Kaya ang kanilang mga kaso ay silang tatlo, plunder. Plunder na ito mga kabunyog. Iba ito doon sa kaso kung saan nakulong si Revilla. Bakit nakulong na si Revilla, sila Jinggoy at Bunuan hindi pa? Kasi yung kaso ni Revilla, hiwala yun. Malversation yun at graft. Ito naman kay Bunuan, saka kay Revilla, uli. At saka kay Jinggoy, plunder. Kaya yung ihihiring sa February 2 at 12 ay plunder. Yan, mga kabunyog, mga kababayan. Ano na yan? Hindi pa sila ligtas. Ano bang mga term nilang ginagamit doon ni Marcoleta? O safe ka na. Ito hindi.
Malinaw dito hindi pa sila safe. At saka si Bong Revilla, pwede pang madagdagan ng kaso niya ng plunder. Kapag ang findings ng DOJ diyan o ng Department of Justice ay may probable cause, madadagdagan na naman ang kaso ni Revilla. Hindi na lang graft malversation, madadagdag itong plunder. Ayan mga kabunyog, mga kababayan. Ha? Kaya ano ito? Grabe si Villanueva, iba naman 'yon. 3 cases of malversation naman 'yon. Ay di ba nung isang araw nag-submit na si Villanueva? January 23 nag-submit siya ng kanyang counter affidavits. Kaya hiwa-hiwalay yan mga kabunyog kasi hiwa-hiwalay kasing pangyayari yan. Hiwa-hiwalay na projects yan eh. Hiwa-hiwalay na proyekto yan. Iba-ibang contractors din ang involved dyan. Itong kinasasangkutan ni Jinggoy, ni Revilla at saka ni Bunuan, iba rin. Oh. Sabi ni Eugene, tanong, anong nangyari sa kaso ni Villanueva, January 26? Yun po yung deadline niya para mag-submit ng counter affidavit. Yan yung deadline. Ang ginawa ng kampo ni Villanueva, hindi pa January 26 nag-submit na sila. Parang January 23 nag-submit na eh. Ang January 26, hindi yan yung pagdidesisyon. Yan yung deadline para mag-submit ng kontra sa laysay. Kaya ganyan din itong si Bunuan, si Estrada at Revilla. Yung February 2 at 12, yan ay ano pa lang yan, mga kabunyog. Yan yung last na hearing nila sa plunder case. February 2 at 12. Pagkatapos ng hearing na yan, magdi-decide na ngayon ang DOJ kung may probable cause. Yan ha. Malinaw na mga kabunyog, mga kababayan. Kaya abangan natin. Abangan natin ito. Ang pinapakita lang natin dito, una, si Bunuan, kahit nag-attend na doon sa hearing ng Blue Ribbon, akala mo parang hindi siya nadiin doon. Hindi ibig sabihin na hindi siya nadiin doon ay tapos na ang problema niya. Yung kasing sa Senado, sa Blue Ribbon, hindi naman siya hindi naman siya tinanong doon nila ng mga senador eh. Basta't sabi niya, hindi totoo yung mga aligasyon na yan, o hindi na siya tinanong. Tama ba yon? Tama yon. Hindi naman siya pwedeng pilitin eh. Pero dito sa DOJ, hindi pwedeng hindi siya sumagot. Hindi pwedeng hindi siya sumagot. Pag hindi siya sumagot, hindi siya umattend sa hearing, at hindi siya mag-submit ng counter affidavit, wini-waive niya yung right niya na magdepensa ng sarili niya. Kaagad-agad, probable cause na yan. Ito namang si Jinggoy, kaya napansin nyo tahimik si Jinggoy nitong nakaraang mga araw, alam niya mayroon siyang mga kasong kakaharapin. Ito na ngayon, plunder. Kailangan niya ring mag-prepare ng sagot diyan at mag-attend sa hearing, February 2 at 12. Si Revilla naman, dagdag na lang ito. Kasi may nauna na siyang kaso, kaya nga nakulong na siya eh. Ito plunder naman to. Yung kaso niya kaya siya nakulong, graft at malversation. Okay? So yan, mga kabunyog, mga kababayan. Posible ba na mga kailang kaya mare-resolve ng DOJ yan? February 2 at 12? Eh baka mga isang linggo. Mga isang linggo, may resolution na ang DOJ dyan. Ha? Ito mga kabunyog, mga kababayan. Ano ito? Sabi ni Eugene, nauna si Revilla, wala kasi sa pwesto. Actually, isa rin yan. Posible yan. Siyempre, mahirap itong mga incumbent nakaupo. Kasi grabe yan. Talagang, pag inaresto mo yan, balitang-balita yan. Pero, mapipilitan pa rin arestuhin yan. Basta't makasuhan sa Sandigan Bayan, at ang Sandigan Bayan ay mag-issue ng arrest warrant, makukulong yan. Si Joel Villanueva, nag-submit na siya ng counter affidavit niya noong January 23. So, posible bang maunang maaresto si Villanueva kaysa kay Estrada at Bunuan? Yes. Mauuna si Villanueva. Mauuna si Villanueva kasi mauunang ma-resolve yung kanyang kaso. Mauunang ma-resolve kasi nauna siyang nag-submit ng counter affidavit. Ito, magsasubmit pa lang ng counter affidavit nila at maghihiring February 2 at 12. Ano kasi yan mga kabunyog? Preliminary investigation yan eh.
Diyan dinidetermine kung may probable cause na talaga, kung dapat talagang sampahan ang kaso. Yung kasing mga investigation ng Senate Blue Ribbon, in aid of legislation lang yon. Yun namang sa ICI, ganun din. Investigation lang yon para magtipon ng magkumuha ng ebidensya. Pero yung talagang binibigyan ka na ng pagkakataong sagutin mo, subpina na ang tawag doon, pinapasubmit ka na ng counter affidavit, preliminary investigation na yon. Diyan na yan sa DOJ. Ito na yon. Si Villanueva, malapit nang ma-resolve yung ano niya, kaya mas mauunang makulong yan si Villanueva. Maunang makulong yan. Itong kay Bunuan sa Estrada nahuhuli eh. Nahuhuli, February 2 at 12 pa lang eh. Oh. Ayan, okay? Okay, mga kabunyog, mga kababayan. Ha? Magandang araw sa inyong lahat. Oh, magandang gabi po ulit. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.